Good morning po sa ating lahat. Ako po si Jaren Benjamin, Planning Section Chief. Bago po ang lahat, paki-turn off muna po lahat ng ating radio at cellphone. Paki-check na lang po ang ating AP para po sa ating reference. Ito po ay tungkol sa nangyaring lindol sa Rizal nitong September 15, 20XX. Para sa ating current situation update, i-report ni Operation Section Chief Jonah Jim Abrigana. Anyway, good morning responders. Ito nga po pala ang nangyari sa Rizal Earthquake September 15, 20XX in 1000 hours. Bali, meron tayong approximately 10,000 people living in province located at southern. Bali, meron din tayo na multiple landslide going to east and west na nagkaroon ng landslide na sa Rizal National Highway. At meron din tayo ng aftershock sa area and people ng Rizal Bonifacio. And then, bali ang pinaka-critical damage natin is itong southern and eastern part ng ano. Tapos, meron tayong reported na 10 people died, dead, 200 families dispatched, and busy people in Richards High School. Thank you, that's all. Thank you, sir. Para sa ating weather forecast, i-report ni Sir Ro Poras. Good morning. Para sa ating weather forecast, para sa panahon natin ngayong araw ay magiging maulap hanggang sa maulap ang ating kalangitan at may kainitan sa ibang bahagi nito at magiging maulan sa hapon at sa gabi. Ang temperatura natin ay naglalaro sa 25 Celsius to 30 degrees Celsius. Kaya mag-iingat po tayong lahat. Thank you, sir. At sa ating operational assignment, ay papaliwanag ulit ng ating operational section chief, Jonah Jim. Thank you, Sir Jared. Bali ang assignment list natin, meron tayong 2 groups na pinangalanan natin about sa evacuation group. Nandyan po ba ang ating evacuation group with Group Supervisor Jimmy Tamulmol? Nandyan po ba kayo, sir? And thank you, sir. Nandito rin po ba ang group natin ng SAR group na with Group Supervisor Pache Richie? Nandyan po ba kayo, sir? Thank you, sir. Bali po, sa evacuation group po ay meron tayong CBT-01, CBT-02, CBT-03 na mag-a-assist for displays ng families at meron din tayong DT-01 for transport evacuees to evacuation center. Bali saan naman po, sa SAR group ay meron po tayong AMBO-03, AMBO-04 na magta-transport ng mga critical victim na makikita sa Ridge School at meron din tayong SAR Team 01, SAR Team 02, SAR Team 03 na magkakandak ng search and rescue to the Ridge School. Dito lahat. Kasi dito yung pinaka-critical damage. At meron din tayong naka-standby na EMT 01, EMT 02 para sa southern and eastern dun sa may critical situation. That's all. Thank you. Thank you, sir. Sa ating safety briefing, ipapaliwanag sa ating safety officer, Sir Efrain Chavez. Thank you po. Good morning, everyone. If you turn your IAP form 208, we have safety message. You can discuss this with your respective team. In general, wear appropriate PPE for a specific work assignment. Then always stay hydrated, maintain situational awareness at all times. Siyempre, observe body system among responders. Always check all equipments and clear the escape routes. Muli, mag-iiwan lang po ako ng kasabihan na don't be hasty when it comes to safety. Thank you. Magandang umaga po. Thank you, sir. Next po ay para sa ating logistic concern, lead by Ma'am Erica Cardinal. So, good morning, responders. In terms of logistical concerns, you may ask me, para po sa mga
request nyo po and concerns, pwede nyo po akong kausapin or tanungin para po ma-provide po namin kung ano po yung kailangan nyo. And when it comes sa foods naman po, kami na po mismo yung pupunta sa mga designated po na station nyo para mag-distribute po ng food. And refer po natin yung IAP po natin sa 206. Makikita po natin dito yung mga medical teams po natin. May mga naka-standby po tayo dyan na EMT. Bali, pagka minor injuries po, pwede po tayo pumunta sa pinakamalapit na medical station po natin. And then kapag severe naman po yung injuries, pwede po tayo magpa-transport sa ating ambulance para sa makapunta sa nearest hospital natin, which is the Rizal Hospital po. And pag mag-refer naman po tayo sa 205, doon po makikita yung mga channels and frequencies na magagamit po natin po para sa mga radio po natin to have a communications po. Kung may mga favorite po kayong tanong, pwede nyo lang po akong kausapin. And yun lang po, keep safe and magandang umaga. Thank you, ma'am. Next po ay sa financial concern led by Ma'am Miyuki Tuto. Good morning, Sir Ma'am. Nais ko lamang pong iulat sa inyo na naglaan ng 100 million na pondo si Mayor. I just want to remind everyone, lalo na po sa mga magpapa-reimburse, na pakiingatan at itabi niyo po yung mga resibo para sa aming proper documentation. Thank you. Thank you, ma'am. Next is for information plan and updates led by Public Information Officer Mr. Mark Ocampo. Thank you, sir. Good morning, responders. Paalala lang po sa ating lahat, wala pong magbibigay ng impormasyon o detalye sa insidenteng ito. Sa may mga katanungan galing sa ating mga media, ako lang po ang sasagot sa mga kanilang katanungan sa press briefing sa susunod na 4 na oras. Makikita nila ako sa media room sa likod ng incident command post para makasigurado tayo ng lahat ng ilalabas na impormasyon ay sigurado at approved ng ating incident commander. Para maiwasan ang misinformation, all media to be announced in press release. Thank you. Thank you, sir. Next is for cooperating agencies led by Liaison Officer Ma'am Abigail Santos. Thank you po, sir. So, good morning po, responders. So, I'm in contact with our partner agencies for their augmentation, especially dun sa mga mabibigat na equipment. So, meron na rin tayong mga ACDVs like Phil Chinese Volunteer and Philippine Army Reserve na mag-augment with ambulance and manpower that we may use this operational period. And nag-pledge din po ang ating Rustans group of companies na mga clothes and kits for our victims. And ang Philippine Red Cross and Maynilad and Meralco are also on their way. So if you happen to know someone who would like to augment, you may refer them to me. I'll be at the far left of ICP. Yan lang po. Thank you, ma'am. Next is for our closing comments led by our Incident Commander, Sir Darwin David. Hello, good morning po sa ating lahat. Gusto ko lang po magpasalamat. Your time, dedication, and hard work ay hindi po matutularan at mababayaran. Of course, I would like to emphasize on some key points. One, safety. Our safety is our top priority. Okay? So, sana po yung ating mga safety protocols, alamin po natin. Number two, ang ating coordination and communication. Let's keep our lines open, no? Coordinate tayo sa isa't isa, update po natin ang isa't isa, no? Para hindi po tayo naiiwan. Pangatlo, ang ating objectives, no? We have to stay focused on our objectives para ma-achieve natin ang ating goal. And for our resource, gamitin po natin ang tama. At kung meron pagkukulang, i-report po natin para mapunuan po natin ang ating pagkukulang. And lastly, ang masasabi ko lang sa inyo, sa atin lahat, kaya po natin ito, no? Let's work together and let's, of course, again, safe po dapat ang isa't isa. Kung meron po tayong tanong, wag pong magkatubiling magtanong sa ating mga immediate supervisor and our ICP na dito lang po.
Again, let's work together at kaya po natin to. No, maraming salamat po sa inyo lahat. And thank you again. Thank you, sir. At pwede na po natin i-turn on at ang lahat po ng ating cellphone at radio. Please proceed to your respective room, evacuation group, dito po sa right. At sa SAR group naman po sa breakout, sa left side naman po. For the tactical briefing, sa room 202. And thank you. At magkikita-kita po tayo bukas same time dito sa ating briefing room. Salamat po at mag-ingat po tayong lahat. One, two, isa pa po. Ay, okay. One, two, three. Uy, tanggal.